Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat? For today's video, ang pag-uusapan natin mga kaibon, yung mga naging tanong sa akin ng kaibon natin. Ang una na tanong sa akin ng kaibon natin, ang tanong, meron daw breeder si sir, naka first clutch na daw. August 3, hinarvest na daw niya yung mga inakay, pero hanggang ngayon, hindi pa raw nagme-mate para doon sa second clutch, na kapag nesting naman daw na okay naman, pero hindi pa nagme-mate para sa second clutch mga kaibon. Ngayon aalamin natin kung ano ba ang posibleng rason kung bakit hindi pa nagme-mate ng pan second clutch yung breeder ni sir. Alam nyo mga kaibon, meron posibleng rason kung bakit natatagalan doon sa pang second clutch. Baka po isa ito sa posibleng rason kung bakit natatagalan sa pang second clutch yung mga breeder natin. Una, baka po ginamit ninyo yung breeder po ninyo, wala sa kondisyon ang mga katawan. Pangalawa, baka po yung kak ninyo masyadong napagod doon sa pagbuhay ng mga inakay sa first clutch mga kaibon, kaya po wala sa kondisyon ang katawan ngayon. Alam nyo mga kaibon, hindi rin kasi madali ang trabaho ng kak pagdating po sa breeding. Wala pa silang itlog, palagi na yan sumusubo sa hen. Kapag nagkaroon na po ng itlog ang hen at naglimlim na, aasa ngayon yung hen para buhayin siya ng kak. Ang magiging buhay ngayon ng hen, yung kak mga kaibon. Pansinin po ninyo kapag naglimlim ang hen, ilang araw po yan hindi lalabas sa loob ng nest box. Ngayon, yung kak po ang magsisilbing buhay niya, kukuha ng pagkain yung kak, papasok yan sa loob ng nest box, susubuan po ng kak yung hen habang naglilimlim. Kapag naman yung hen lumabas ng nest box para mag-inat-inat or kaya naman tumuka ng pagkain, mapapansin ninyo ang kak, papasok yan sa loob ng nest box, siya muna ang maglilimlim doon. Pag bumalik na po yung hen para maglimlim, lalabas naman po ang kak at gano'n naman po ang magiging senaryo uli. Kukuha ng pagkain yung kak, isusubo po sa hen. Kapag nagkaroon na po yan ng inakay, mas lalong magiging abala yung kak mga kaibon. Labas-pasok po yan sa loob ng nest box mga kaibon. Kuha ng pagkain, isusubo sa hen, isusubo rin ng hen doon sa mga inakay. Minsan naman direkta na, kukuha ng pagkain yung kak, susubuan niya yung mga inakay, hanggang magiging ganon palagi ang routine ng kak. Labas-pasok sa loob ng nest box, kuha ng pagkain, susubo ng pagkain sa mga inakay hanggang po lumaki yung mga inakay. Kaya po talagang pagod din ang kak pagdating po sa breeding. Kaya minsan mga kaibon, mapapansin po ninyo kapag nasa kondisyon ang katawan ng kak, maliit pa lang yung mga inakay niyan, pababa pa lang or kaya tumubo pa lang yung mga balahibo, mapapansin po ninyo nagme-mate na uli yung dalawa dahil nasa kondisyon ng katawan ng kak mga kaibon. Pero kung wala sa kondisyon, talagang medyo matatagalan. Kaya po lagi kong pinapayo sa inyo mga kaibon, kapag isasalang po ninyo ang mga breeder po ninyo, dapat nasa kondisyon ang katawan. Sa ganitong senaryo na natagalan mag-clutch ng pangalawa, ito na po sana ang pagkakataon para ikondisyon natin yung katawan ng kak at ng hen. Ang dapat ninyong gawin kapag ganito, hulihin po ninyo yung kak, hipuin po ninyo yung katawan. Kapag payat yung katawan, talagang wala po yan sa kondisyon mga kaibon. Ang gawin po ninyo, yung breeder po ninyo, yung kak at hen, purgahin po ninyo. Kapag napurga po ninyo yung kak at hen, magbigay po kayo ng vitamins araw-araw, magbigay po kayo ng gulay 4 times a week, and then pagdating po sa patuka para mas mabilis tumaba yung breeder natin na kak,
ang gawin po ninyo mga kaibon, magbigay kayo ng pagkain na merong mas mataas na protein. Halimbawa po, kung ang pinapatukan ninyo African mix, dagdagan po ninyo yan ng sunflower seeds or kaya naman dagdagan ninyo ng canary. Dahil yan pong dalawang yan, mataas po ang protein ng dalawang pagkain ng yan ng mga alaga natin. Mas maganda kung magbibigay pa tayo ng pellet na yung mga kinakain po ng mga manok na merong mataas na protein, mas maganda haluan pa natin noon. Kapag yung breeder natin nanumbalik na po yung katawan, ibalik na po natin sa dati nilang patuka. Yung African mix lang, okay na yon. Wag na nating haluan ng sunflower or kaya naman canary. Wag na rin tayong magbigay ng maraming pellet para hindi naman magkaroon ng sapula yung hen. So yan lang po ang dapat nating gawin para maging kondisyon uli yung katawan ng breeder natin na cock para tuloy-tuloy po ang clutch nila. So doon sa kaibon natin na nagtanong, sana po nagkaroon tayo ng konting kaalaman at konting idea. Meron tayong isang katanungan pa dito na halos pareho lang din po, nagkaiba lang po ng senaryo. Ang tanong kasi sa akin, meron daw proven breeder si sir, nakapag-clutch na. Ngayon, hindi pa nagka-clutch ng pangalawa dahil laging hinahabol daw ng hen yung cock. Ano daw ba ang nangyari doon sa breeder niya? Alam nyo mga kaibon, ang isa sa pinakang dahilan kung bakit hinahabol ng hen ang breeder natin na cock, kapag kasi dumi pa yung hen natin para makipag-mate, tapos ayaw ng cock natin, hahabulin talaga yan ng hen kasi magagalit po ang hen. Sa ganitong senaryo, dahil proven breeder naman ito, baka po wala rin sa kondisyon yung cock natin kaya ayaw makipag-mate doon sa hen mga kaibon. So ang dapat din natin gawin, kung ano po ang pinayo ko dito sa katanungan sa number 1, yan din po ang gawin ninyo. Habang hindi pa yan nagme-mate, i-condition rin ninyo yung katawan ng breeder po ninyo para din tuloy-tuloy sa pangingitlog. So hanggang dito muna yung video natin. Doon sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nagkaroon kayo ng konting kaalaman at idea. Maraming salamat po. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.